قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay nauukol lamang sa dakilang tagapaglikha, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Naway ang kanyang pagpapala, habag, kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta at sugo na si Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, muli welcome sa ating palatuntunan, Madrasa Alimnil Islam, paaralan ituro mo sa akin ang Islam. At ito ang pangpito na episode, yugto, kabanata sa ating subject na fiqh sa unang antas o level 1 dito sa ating palatuntunan. At alhamdulillah, sa nakaraang episode na pag-usapan natin ang pang-apat na haligi ng Islam, walang iba kundi ang saum o ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At natalakay natin ang kahulugan ng pag-aayuno at ang mga kahalagahan ng pag-aayuno, katulad lamang ng pagsunod sa Allahu subhanahu wa ta'ala. At ang pag-aayuno ay nagtuturo sa isang mananampalatayang Muslim ng pagtitiis, sabar, at saka ang pagkakaroon ng dalisay na layunin sa kanyang pagsamba sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aayuno ay nagtuturo sa isang Muslim na magbahagi mula sa mga pagpapala sa kanya ng Allahu subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga mananampalatayang kapatid, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ngayon, insyaallah, sa sandaling ito, ang ating tatalakayin ay ang panglima, at ito ang huling haligi ng pananampalatayang Islam, na walang iba kundi ang Hajj. Ang Hajj, ang pagsasagawa ng Hajj sa sagradong bahay ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang Hajj, ito ay ang pagtungo sa banal na tahanan sa Makkah al-Mukarramah upang isagawa ang mga gawain, salita, na napatunayan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang ginawa, tulad ng tinatawag na al-ihram. Al-ihram ang pagpasok sa kalagayan ng Hajj, pagkakaroon ng niyya, intention, layunin na magsagawa ng Hajj. Ganon din ang tawaf, ang pag-ikot sa palibot ng Kaaba, ang banal na tahanan, ng 7 beses. Ganon din ang sa'i, ang paglalakad sa pagitan ng dalawang bundok na tinaguriang As-Safa wal Marwa. Ganon din ang al-uquf bi Arafah. Ito yung pagtigil, pananatili sa Arafah, isang lugar sa Makkah. At ganon din ang rami, ang paghahagis ng mamunting mga bato at iba pang mga gawain sa Hajj. Ang tanong, kailan isasagawa ang Hajj?
Ang Hajj ay natutuon ang mga gawain sa pagitan ng araw ng ikawalo at ikalabing-tatlo. Mula ikawalo at hanggang ikalabing-tatlo sa buwan ng Dhul-Hijjah. Ang buwan ng Dhul-Hijjah, ito yung huling buwan o ikalabindalawang buwan sa mga lunar na buwan sa Islamikong kalendaryo o tinatawag na Hijri calendar. At sinabi ng Allahu subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila faman kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Na ang pinakamalapit nitong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ipinag-utos ng Allah sa sino mang may kakayahan na sa mga tao, may kakayahan sa mga tao mula sa iba't ibang lugar na magtungo sa tahanang ito. Yun ay sa Makkah, upang isagawa ang mga alituntunin ng Hajj. Kung sino man ang tatanggi, faman kafar, sino man ang tatanggi sa pag-uutos na ito, ang pag-uutos sa Hajj, ituturing na walang pananampalataya sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ghani, ganap na malaya mula sa lahat ng pangangailangan na hindi nangailangan sa kanya na tumanggi at sa kanyang Hajj at sa kanyang gawa at maging sa lahat ng kanyang mga nilalang. Naiulat din sa hadith, naiulat mula kay Aisha radhiyallahu anha, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagsabi, sinabi ng sugo ng Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagtawaf, ang pag-ikot sa palibot ng bahay Kaaba, sa pagitan ng Ash-Shafa al-Marwa at ang paghagis ng mamunting bato sa may Jamarat, itinakda tanging upang itatag ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang layunin sa Hajj na ito ay paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't inutusan ang mga mananampalataya na may kakayahan pananalapi, kakayahan ng kanyang katawan na tumungo sa banal na lugar na ito upang gunitain ang kanilang Panginoon, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. At katiyakan mga kapatid, tulad ng nabanggit natin sa mga naunang natalakay natin, mga haligi ng Islam, na ang mga haligi na ito ay may kahalagahan. May napapaloob dito na wisdom, mga kaalaman kung bakit ito inubliga, kung bakit ito ipinag-utos ng Allahu subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa kahalagahan ng tinatawag na Hajj na ito ay isang dakilang panahon para sa paghingi ng kapatawaran. Ang Hajj, mga kapatid, ay isang dakilang panahon para sa paghingi ng kapatawaran sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't mababasa natin sa hadith na naiulat mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuh, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ibig sabihin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sino man ang magsagawa ng Hajj na hindi nagsalita ng malalaswa o nakipagtalik sa kanyang asawa sa panahon ng Hajj at hindi nakagawa ng pagsuway o paghihimagsik, siya ay uuwing katulad ng araw na siya ipinanganak ng kanyang ina. Allahu Akbar. Nang ibig sabihin mga kapatid, siya ay uuwi sa kanyang tahanan na walang bahid na kasalanan. Waribang siya ay bagong silang na walang bahid na kasalanan. Pangalawa,
ang Hajj na ito ay kabilang sa mga pinakamabuting gawain. Nang tanungin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin afdal, kung ano ba ang pinakamabuting mga gawain. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi niya, ito ay ang paniniwala sa Allah at sa kanyang sugo. Iman, paniniwala sa Allah at sa kanyang sugo. Ito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At may nagtanong, may nagsabi, ano po ang kasunod nito? Si Propeta Muhammad, sinabi niya, ang pagpupunyagi. Ito yung tinatawag na jihad, pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At may nagtanong na naman, nagsabi, ano po ang kasunod nito? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hajjun mabrur. Ito yung pagsasagawa ng tinatawag na Hajj. Katanggap-tanggap na Hajj. Pag sinabi natin Hajj mabrur, katanggap-tanggap na Hajj. At pangatlo, sa mga kahalagahan ng Hajj na ito ay isang malaking pagkakataon para sa kalayaan o kaligtasan ng isang Muslim mula sa apoy. Pagkakataon sa isang mananampalataya na iligtas ang kanyang sarili mula sa apoy sa impyerno. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang iba pang araw na pinalalaya ng Allah ang nakararami sa kanyang alipin mula sa apoy maliban sa araw ng Arafah. Ang araw ng Arafah, mga kapatid, ito ay kabilang sa Hajj. Ito yung pananatili sa Arafah. At ito'y kabilang sa Hajj. At dito sa araw na ito, marami ang pinalalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin mula sa apoy ng impyerno. Pang-apat, ay ang gantimpala nito ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oo mga kapatid, paraiso ng Allah kung ang iyong Hajj ay katanggap-tanggap. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrah lima bainahuma kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Ang ibig sabihin, ang umrah at ang kasunod nitong umrah, sa pagitan nito ay kafarah, kapatawaran sa mga kasalanan. At ang katanggap-tanggap na Hajj ay walang gantimpala maliban sa Jannah, paraiso. Wala pang gantimpala maliban sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kabutihang ito, mga kapatid, at ang iba pang kabutihan ay matatamo lamang yung mga nagsigawa nito para sa kasiyahan ng Allah sa pamagitan ng pagsunod sa yapak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anumang haligi ng Islam, anumang uri ng pagsamba, nangailangan ito ng ikhlas, dalisan na layunin na ito ay para sa Allah at sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi magsasagawa ang tao ng Hajj upang tawaging Haji, o di kaya ay upang masabi na siya'y nakapunta sa banal na tahanan, kundi ito ay para lamang sa Allah. At ganun din sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Hajj na ito, mga kapatid, ay may mga kabutihan. Tulad ng sinabi natin, lahat ng mga ipinag-utos ng Allah ay may kabutihan. Tulad lamang ng paglalarawan ng ganap na pagsuko, pagtalima, pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay natututuhan lamang kapag ang isang haji, ang taong nagsasagawa ng Hajj, ay lumisan sa lahat ng uri ng karangian at palamuti. Siya magsusuot ng puting tela at ipapakita niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya nangangailangan ng habag, nangangailangan ng kapatawaran, nangangailangan ng lahat-lahat dahil siya ay alipin lamang na walang kakayahan. Ito ay pagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala,
pagpapakita sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pagbabalik loob sa Kanya, pagsisisi sa lahat ng Kanyang mga nagawang kasalanan. Tulad lamang nang siya ay titindig sa araw ng Arafah, habang nagsusumamo sa Kanyang Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanyang mga biyaya at kabutihang loob at humihingi ng kapatawaran sa Kanyang mga kasalanan at pagkakamali. Pangalawa, ang paghahayag sa pangkalahatan ng Islam. Paghahayag sa pangkalahatan ng Islam dahil dito nagtitipon-tipon ang mga Muslim mula sa iba't ibang lugar. Mga Muslim mula sa iba't ibang lugar, anuman ang kanilang lahi, anuman ang kanilang kulay, puti, itim, anuman ang kanilang status, siya ay mahirap, siya ay mayaman, lahat sila ay magsusuot ng puting tela. Sila ay pare-parehas sa paningin ng Allahu subhanahu wa ta'ala. At dito nagpapahiwatig na ang mga tao sa paningin ng Allah ay pare-parehas. At dito nagkakaroon ng pagkakakilala sa bawat Muslim saan mang lugar. At pangatlo, ito ay paggunita sa huling araw. Paggunita sa huling araw. Sa Hajj, ipinaalala sa isang mananampalataya ang patungkol sa araw ng pakikipagharap ng tao sa kanyang Panginoon, sa kanyang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kapag nakapaghubad ng isang haji, nagsasagawa ng hajj ng kanyang kasuotan at nagsisimulang magtalbiya. Ang talbiya, ito yung binibikas ang mga pinag-utos na bigkasin para sa hajj bilang isang nasa kalagayan ng hajj at nakatindig sa kapatagan ng Arafah at nakita ang pagkarami-raming mga tao ng kanilang mga kasuotan ay isa para bagang natutulad sa mga sapot damit na ginagamit sa paglilibing. At dito naalala ng mananampalataya ang araw ng paghuhukom, na lahat ng tao ay dadaan sa kamatayan. Lahat ng tao ay ibabalik sa tagapaglikha upang ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala, ibahagi ang gantimpala sa mga taong sumunod sa Kanya at parusahan ang mga taong sumuway at hindi sumunod sa kanilang Panginoon. At hanggang dito na lamang, insyaallah, sa susunod natin na yugto episode, ang ating tatalakayin ay ang pangalawang haligi ng Islam. Ito yung hindi natin natalakay sa nakaraang leksyon natin dahil ito yung mahalaga insyaallah. Kaya antabayan ninyo kami. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون